nagsisimula kayo nung dito pa, naisip nyo aabot sa puntong hindi magpa-franchise? Years old pa lang po ako na nagsisimula pa lang po kami ng business ay si mama po yung nagluluto tapos ako po yung nagkakaha. Nung nagka-coffee shop po kami tapos nag-resign po si papa, tinuruan niya po ako magbarista at madami din po ako natutunan sa kanya. Kaya yun po, nung lumaki na po ang business namin, lagi na po ako natulong. Ang naging role ko po dito sa Erlinda's Cafe is noon na parang maging assistant nila mama. Lahat ng ginagawa nila dapat ginagawa ko din para din lang alam namin kung ano yung nangyayari sa paligid namin. Then, ang unang naging role ko is maging katulong na halimbawa sa mga pag-deliver, gano'n, sa pamimili. Isa niya po, may dala pa akong pan-deliver sa ibang franchising habang may pasok ako. After ng school ko, didiretso ko na-deliver yung mga stocks na kailangan ng ibang franchising. As an eldest nga, hindi lang ako nga ngayon lang nabigyan. So, syempre, simula maliit pa yung mga kapatid ko. So, meron na talaga akong mga responsibilities na dapat ginagawa. Nung dumating naman yung Erlinda's Cafe, isa to sa responsibility na napapunta sa amin magkakapatid. So, iba-iba kami ng role. Ako yung parang katulong nila ng mama at papa ko na mamahala sa stores. So, meron kaming unang store. So, yun yung pinagtulong-tulungan namin na mag-improve hanggang sa unti-unti na kaming nakilala. So, ang unang assignment sa akin nung medyo nakikilala na kami at kailangan na medyo i-improve na yung Erlinda's Cafe ay sa mga designs. Yan, unang-una sa interior design. So, kami lang yung nagtulong-tulong. Ako, tapos mostly yung papa ko doon sa interior ng Erlinda's, sa color palette niya, sa brand voice niya, ano yung gusto naming ibigay sa mga consumers namin. Anong style para ma-meet yung expectation nila. Hello po, ako po si Alexa Bilidoro, part-timer po dito sa Erlinda's Cafe. Nag-start po ako dito sa Erlinda's Cafe is ako po ay 18 years old, grade 12 po ako noon, senior high school po sa Garcia. Nakita ko lang po yung post na dumaan. Nung time po na yun is sakto po ay kailangan ko po ng mapagkukunan po ng income kasi po nung time po na yun is medyo financially unstable po kami. Ngayon po ay naka 1 year na po ako dito sa kanila. Marami pong bagay akong natutunan kila Ate Dal, hindi lang po sa trabaho, pati na rin po sa buhay, hindi lang po, marami po silang tinuturo sa akin, marami pong paalala. Pag-isipan po nila Ate Dal na dito po ako mag-stay dun po sa staff house. Malaking bagay po kasi po, tipid po sa pamasahe, tapos provided naman po nila yung tulugan ko po, kuryente and tubig po, kaya malaking bagay po. Ngayon, lalo na po, nag-aaral pa rin po ako. Kaya mas nakakatipid po ako at nakakaipon. Malaki po ang tulong nila sa akin at
isa po sila sa tumulong sa akin para mag-grow din po as a person. Thank you po. Isa po akong kitchen staff dito po sa Ailinda's Cafe. Bali po, 2 years na po ako dito sa Ailinda's Cafe. Bali from dun pa lang po sa maliit na store nila hanggang dito po. Talagang inansinikap po na magtagal po ako dito kasi bali po sa experience po dito, hindi lang naman po trabaho ang hinahabol po, kundi po yung samahan po namin dito, parang family po, lalo na po yung may-ari na sina Ate Lai po at si Sir Bern. Ganun din po yung mga anak nila. Malaking tulong po talaga sa akin ng Ailinda's Cafe dahil ang asawa ko lang po ang nagtatrabaho. Nung nagsimula po ako dito sa Ailinda's, natutulungan ko na po yung asawa ko lalo na po sa pinansyal. Napapag-aral po namin yung 6 naming anak. Kakaproblema man po ako sa bahay. Pag po pumasok ako dito sa trabaho, talagang nakakalimutan ko po yung problema ko po sa bahay dahil po talagang dito po, pag nandito ka, may open up mo po yung problema mo sa amo mo na parang nabibigyan ka po ng magandang advice. Yung pamamalakad po talaga ng Ailinda's, napakaganda po ng management dito. Gusto ko lang po magpasalamat pa rin sa Ailinda's Cafe at sana po hanggat nakatayo ang Ailinda's Cafe, tuloy-tuloy pa rin po na nandito po ako. Hello po, ako po si Hazel Grace Casaw. Isa po sa shift supervisor ng Ailinda's Cafe. Po akong chat sa page nila kung hiring po. Mag-almost 1 year na po ako ngayong July. Mas lalo po ako nagkaroon ng self-confidence, lalo na po sa pakikipag-usap sa mga customer, sa human connection, tapos marami po ako nakikilalang mga tao, at marami pa po ako natututunan at nadidiscover sa sarili ko na dati ay hindi ko po alam na kaya ko palang gawin. Natuto din po akong humawak ng mga tao, kung paano po maging isang leader, enhance po yung skills dahil sa mga training, especially po ni na Sir Bernard. Nakakatuwa lang po na yung ibang mga customer kapag ka nakakasalubong mo sa labas, nakikilala ka. Tapos yun, si Ma'am Erlinda's na gano'n-gano'n. Tapos po yung ibang customer namin dito, pagpupiyesta sa kanila, dinadalan pa kami ng mga handa nila. Para po sa akin yun po, yun ang pinagmamalaki ng Erlinda's Cafe, yung customer service, na meron kaming human connection sa mga customer namin at binavalue namin yun. Good day po, si Mark po ito. At kasama ko ang founder talaga ng Ailinda's Cafe. Magandang araw mga kabiryani and Cafe Masters. Ako po pala si Bernard Monedera, co-owner of Ailinda's Cafe. Ako si Jennifer Monedera, co-owner ng Ailinda's Cafe. Yung last nating nagkita at saka gumawa tayo talaga ng story about Ailinda's Cafe is 3 years ago. Sa loob ng 4 years, naisip nyo ganito ang magiging, napakabilis mong paglago talaga ng business. Nag-start ang Ailinda's pa lang dati. Nag-start siya dahil sa isang pangarap namin dati na magkaroon kami ng mapagkikitaan, hindi doon sa natural na trabaho. So, maraming taon ang pangarap na yon. Tapos biglang dumating nung pandemic na totally nawalan ako ng work talaga. Dahil nga ako ay physical therapist na napunta ako sa mga bahay-bahay ng mga pasyente. Nung pandemic, natakot na ako na baka ako makapagdala ng sakit o ako makapag-uwi sa bahay ng COVID. So, yun. So, sabi ko, paano na ako makakatulong kay Bernard doon sa financial na ganyan. So, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng matatrabaho ko na masaya na ako kung kikita ko ng kahit 100 sa isang araw. Yun, biglang ibinigay niya sa amin yung pwesto sa harap ng school dito sa Kilib na dati siyang bigasan ng 2 matanda na hindi na makapagtinda dahil nga may mga age limit dati ang bawal lumabas. Ganon. So, yun.
doon kami nag-start na ang aming pinuhunan ay panghiram pa. So, pinaglakasan ng loob, pinagtiyagaan, at Since yung trabaho ko sa isang international brand na coffee shop, parang skeletal na din ang pasok namin. Kumbaga, no work, no pay ang nangyari. So, kailangan namin gumawa ng iba pang pagkakakitaan. So, doon nag-umpisa yung mag-offer kami ng biryani through online muna. Kailan kasi nakaisip nung biryani, ako kumukontra nung una, na sino ang market namin. Kumbaga, oo, maraming nag-Middle East, pero hindi ko naman alam kung nagustuhan lahat nilang biryani. Parang hindi katulad namin na talagang niluluto namin ito palagi. Kumbaga parang nagustuhan talaga namin. And during that time, ako ang kumukontra na parang tatangkilikin ba ito ng mga bagong henerasyon na bago sa panlasa nila. Yun yung malaking question mark sa akin. Kaya nung una, na-doubt ako. Kaya naisip namin na samahan muna ito ng mga silog-silog. The good thing is, na-appreciate naman kahit ng mga hindi nag-abroad o hindi nakapunta sa Middle East. Lalo na yung mga kabataan na naka-appreciate nung taste of Middle East. Kagandahan is, nung pinagsama nyo na yung concept nyong dalawa. Si Ate Dal sa food, tapos ayun naman is yung sa mga Coffee. drinks. Oo. Kumbaga nung una talaga, ang ano lang is yung biryani. Kasi hindi pa ako decided na mag-resign dun sa pinagtatrabahuan ko. And eventually, ang nangyari, yun ang mga customer ang nagre-request na bakit hindi ako mag-ano ng kape, pero during that time, since I was employed, so hindi pa pwede kasi conflict of interest. What makes us unique is yung hindi or bihira, yung may coffee shop, tapos meron siyang Arab and Indian restaurant. Hindi common sa ating mga kababayan ngayon. Mostly kapag coffee shop, pasta, pastries, at pang-snack. So, paano nyo napili itong location nyo? Dito kami nag-umpisa, mga dalawang taon mahigit kami dito sa store na to, na which is nakita namin yung mga potential na dapat na i-grow pa niya. So, kasi pagka meron kaming regular customer na isang buong pamilya na pag pumasok sila, kulang na yung pwesto. Pagka may mga sumunod pang ibang mga customer, wala na silang pupuntahan. So, umaalis na lang. So, sayang yung sales pa, yung potential na mas kumita pa. And, yun pala, meron silang pwedeng i-offer sa amin. Mas bigger na lugar, na space, na pwedeng merong parking, merong tambayan ng mga bata, mga kalibata, yan. So, kaya namin naisipan na kami ay lumipat dito sa bago namin store. So nakita lang naman namin yun na nung nag-ooperate na. Kasi syempre, we start small na hindi pa namin nakikita lahat ng at saka wala kaming choice, wala kaming kapital. Kaya kumbaga andun yung perspective na dapat may parking, na dapat magandang tambayan, na dapat ay maganda ang store. Kasi nga sa isang establishments, yun ang hinahanap ng mga customer. People, product, place. Importante yung place lalo na ngayon na ang labanan lagi aesthetic. Kumbaga, sabi nga, yung iba, minsan nga, puro aesthetic na. Talagang doon nila dinadaan. Aesthetic na. Yun ang malaking labanan ngayon, lalo na sa mga Gen Z na ang hanap ay maganda ang lugar. Maganda sa picturean. Huli na yung lasa ng kung anong product ang i-offer ng lugar na pahuli na. Pero syempre kasama. Ang naisip ko, syempre, what if mapagsama-sama yun?
na masarap ang kape, maganda ang lugar, maganda ang customer service. Ano na in-advertise ng Erling Das Cafe? So pinakamalaking tulong din yung ngayon nauuso na social media. So through social media, so kailangan kasi mas halos lahat na ng tao ngayon nakatutok sa social media. Basta walang ginagawa, social media ang puntahan ng tao. Kaya kumbaga dito naman pumapasok yung hilig ng anak ko sa photography, yung si Nicole, yun yung panganay ko. So siya mostly ang gumagawa ng mga pang-post sa social media. And ayun nga, hindi lang sa social media kasi pag minsan kahit maganda sa social media pag na-try nila na hindi naman okay, hindi rin basta lalaki. Pero pinakamalaking factor talaga yung words of mouth. Kapag ka nagustuhan nila, sabihin, ipukwento nila sa mga kaibigan nila, and doon din yung first impression ang pinakamahalaga. Ay sabi nga, first impressions last. Siyempre, hindi natin may iwasan na may mga challenges sa pagpupunta ng ganitong klaseng business. I-share nyo nga sa akin kung paano nyo na-overcome yung mga challenges. Siyempre, yung una, pag magtatayo ka ng negosyo, so sabi nga, hindi mo lang kailangan kapital. Dahil nag-umpisa kami, sobrang liit lang yung kapital. Wala kami noon wala kami ng sobrang kapital. Kaya sabi nga, ang nangyari, start small. Ang challenges, pag una, kumbaga, magti-take ka ng risk talaga. Unang-una doon sa market mo, tatangkilikin ba itong bagong product na medyo kakaiba? So yun. Una pa lang, may malaki ng question mark na nangyari nga. Nung una, halos wala. Kasi parang sa isang araw, swerte na makadalawang magbiryani. So the rest, waste na yun, loss na yun. So sabi nga, still, kailangan pa rin namin mag-take ng risk. So hindi naman po pwede ako magluto lang ng 2 biryani na lang. Dahil since 2 lang ang nagiging customer, paano kung biglang dumami, may offer namin wala. Ayaw naman namin na biglang may maghahanap, wala kami ma-offer. So nag-take kami ng risk talaga na magluto pa rin ng medyo madami. Ayun, yun yung isa sa mga challenges. Yung mark out. Yung mga nagiging mark out, wastage. So kasi at the end of the day, lalo na yung mga rice, so kailangan mong i-waste. Dati kasi, pagka may mga opportunity na na-loss, doon niya ako napapagsabihan. Kasi paano yan, doon na nga lang tayo kita sa oras na iyon. Wala ka pang may offer. So, nung dati, parang kumbaga pusong mamon ako kasi nga, ako yung nandun. Pero nakita ko yung na, oo nga naman. Kaya, nung makuha ko yung mga input niya na ganon, mas lumago. Mas lumago kasi yung oras na nandyan yung customer, meron kami ngayon offer. Meron kaming sinasabi niya, kailangan may backup. Kaya natuto ako na dapat palagi kaming may mga nire-risk na okay lang kung masira siya, okay lang kung ano man. Kasi bukas, alam ng customer na may babalikan, may pupuntahan sila kasi may mai-offer anytime. In addition lang, doon sa work namin before, sa mga kung daw nagkakamali, ang tawag namin lahat namin ay trending. Mapo-forecast mo yung DC mo dahil na kung nag-ano ka, Logbook. o naglalagpo ka, Friday, ganito pa lang Friday. Tapos pagka-Saturday, kaya naman, weekdays na, Monday, so makukontrol mo makontrol mo production. Isa pang challenges sa amin dati, yung staff. Hindi pa namin kayang magsweldo ng staff. Kaya ang nangyayari, pag galing niya ng trabaho, katulad namin siya, pag gano'n ng low.
Tapos yung mga bata, natuto sila na talagang tumulong kasi kung kailan magsasarado na kami, tsaka dadagsa yung madaming customer. So yun, talagang on the spot, gumagawa kami ng fita. So, Pero nung una kasi talaga, kami-kami lang. So, malaki din ang naitulong nung pagkakaroon ng online since sa mga bata, laging nandyan lang. So, talagang kami lang 5 ang nag-umpisa. So, mostly, sila lang dalawa nung kurso ko na tumatao dun sa tindahan. Kaya medyo nung una, walang problema sa staff kasi kami-kami lang. Kaya siya naging successful talaga is yung buong pamilya ay ibon. Nagsisimula kayo nung dito pa, naisip niyong aabot sa puntong magpa-franchise? Hindi. Dahil unang-una, wala naman akong alam dyan sa franchising. Pangalawa, paano ko nga papangarapin na lumaki, lagi naman nga akong bitin sa kapital. Kaya, ang ano ko lang talaga, padamihin lang yung product dito sa maliit na ito. Pero, dahil nga sa mga ibinibigay ni Lord ng mga tao, yun yung marami kami eh. Kukunti ang kapital namin, pero marami yung tao na ginamit ni Lord para tumulong sa amin kung paano kami mapalaki. Kasi wala sa hinagap na ito ay lalaki ng ganito, magkakaroon ng mas malaking store aside from dito sa pinupuntisahan namin. Kala ko, kumbaga parang ang gulang namin kumita ng 500, 1,000 isang araw. Masaya na. Kasi kumbaga parang matagal ko na rin namang inisip na mag-resign doon sa trabaho para for 17 years doon sa pinapasukan kong coffee shop. Kumbaga talagang laging dumadating yung time na nakapasawa, gusto ko na mag-resign. Pero during that time, walang kumbaga parang andun yung takot kasi nagka-college yung dalawa kong anak. So paano? Nabubuhay lang talaga ako sa loan. So sa PhilHealth lang ako walang loan. Kami ay nagpapasalamat doon sa mga tao na yun na ginamit ni Lord upang kami unang-una yung nagtiwala, especially yung mga franchisee na nag-umpisa as a customer. Lahat, hindi halos lahat lahat ng franchisee namin, customer muna namin yon. Regular customer, matagal na naging regular customer hanggang sa nung nabalitaan nila na nagpapa-franchise na pala kami, kumbaga doon din lang sila nagka-idea to come into this business. Kumbaga wala naman talaga sa plano nila yung kumbaga parang naisip lang nila na magandang concept kasi nga yung uniqueness ng concept namin, yun yung isa na gustuhan nila and at the same time, sila mismo ay naka-experience. So ano pang future plans ng Erlinda's Cafe? So ngayon siguro mag-focus kami sa buong area ng Calabar Zone. So and the bigger plan is after ng Calabar Zone, so siguro pupunta tayo ng NCR. So yun, kumbaga focus lang tayo. Ang ano lang natin dito is para mas marating natin yung mga kabayan natin, ng mga ex-OFW sa iba't ibang lugar na alam naman namin, lalo na sa mga parteng mga kumbaga dati kasi ang una lagi pinupuntahan pag sinabing mag-a-abroad is Middle East. So, yun yung natin, parang bumalik man lang sa mga alaala nila, yung mga buhay nila sa abroad, yung mga kinakapaborito nila kinakain sa abroad. Iniimbitahan namin na kayong lahat na pumasyal and ma-experience ninyo yung Erlinda's Cafe. So, hindi lang dito sa Rosario, so may branch kami sa Villa Maria, sa Taysan, sa Bawe, Padre Garcia, sa San Jose, Batangas, sa Base View, located sa Base View Subdivision sa Lipa City, sa Lima, sa may outlet, sa Malbar. At saka yung pinakabago
is sa San Juan, Batangas, yung way papuntang Laia. So ngayon dumadami na tayo, so mas marami tayong reason para puntahan kung saan kayong malapit na Erlinda's Cafe. And sabi nga, yung mission namin is to create memorable experience. And hoping na mas dumami pa ang aming mga stores, ang mga magtiwala na mag-franchise ng Erlinda's Cafe. At syempre, bago matapos itong video nito, doon sa mga nabanggit kong stores, sa lahat ng mga franchisee namin na talagang nagtiwala Yes. at sumuporta since day one, nung nag-umpisa kami. Sila yung talaga yung kumbaga yung mga kauna-unahan naming customer. So maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta, naway pagpalain tayo, and sana po mag-grow lahat yung store natin. Maraming salamat. At para na din sa mga regular customers namin from day one hanggang ngayon na naging kaibigan, naging kapamilya na din ng Erlinda's Cafe. Maraming salamat po talaga kasi hindi ko kami iniiwanan at ini-spread niyo pa po yung words na aming mga foods and drinks. Gusto kong magpasalamat sa Erlinda's Cafe dahil nagtiwala sila sa akin na gawin to. Iramdam ko talaga ay part ako nito ng Erlinda's Cafe. Sabihin ako naman talaga yung development, paano lumago. Pero ngayon, talagang napakalayo na nung narating nila. So, salamat ng marami sa Erlinda's Cafe sa pagtitiwala. Uy! Long time namin! Balita. Ito, It's been months. dito na tayo sa finale. Final boss na to. Oo. So, nandito kami sa Erlinda's Cafe, Rosario. Ito yung main. Picture namin lahat. At Nabusog tayo. oo, talagang salamat ng marami dun sa mga previous na mga branches na-try natin ang food and drinks nila. Yun, mababait naman yung mga owner, no? Kahit sa nakita ko sa mga interview nyo. Maliban doon sa mga owner, pati yung mga staff. Napakabait. Kaya makikita mo talaga yung values na naibigay ng mga... Pinapahalagahan nila yung customer service. So, anong mga food natin ngayon? Meron sa akin, chicken shawarma rice. Kasi natikman na natin yung deluxe na chicken at beef na magkasama. Overload fries. Yung isang fries kasi, 3 dips na fries yun. Bale, plain fries tapos may 3 sausawan. Tapos ito naman yung cheese manakish. Yung isang manakish na tikman namin yung regular. Yung may mga olives. Tapos ito naman, kung gusto nyo ng pure cheese kasi maraming mahilig sa cheese talaga eh. So ito yon. Tapos, may Beef shawarma rice. drink ko ngayon is strawberries and cream frappe. Hindi, trivia lang. Kasi mostly, parang ngayon ko lang mababanggit, no? Tama. Kasi may nababanggit tayong katawagan sa mga ice blended drink na frap, which is, ang totoo nun is frappe. Frappe. Hindi siya Hindi frappe. ko alam yun Akin naman, berry to, na premium milk tea, na dito ko lang nakita sa Erlinda's. Kasi pag sawa na kayo sa normal na Okinawa, tawag dito, yung mga winter melon, try nyo itong mga fruity flavor. Tsaka, ino-offer din pala nila yung cheesecake series, which is meron siyang cheesecake sa pagitan. Hindi ko na lang binili yung kasi, mas gusto ko tong plain lang. Tsaka yung strawberry nila dito, bale, berry pala, kasi kasama dito yung strawberry tsaka blueberry. So, boom, berry. Okay, ciao. Sarap pala dito sa shawarma. Hahaluin mo muna. Oo, kasi yung sauce niya para kumapit sa ilalim. Yun. So, describe ko muna tong chicken shawarma rice. Meron tong chicken, meron tong rice, tsaka shawarma sauce. Chicken shawarma rice. First bite. Mainit-init pa! Mainit-init pa. Talagang, kumbaga, savory pa. Ang difference lang nito at ang may map is chicken yun, ito beef. Nakuha ko agad yung beef. Grabe. Talagang parang naalala ko tuloy yung sinasabi nilang
Pag tinikman mo siya, parang wala ka talaga sa Pilipinas. Kaya naman natin ng may garlic mayo. Okay. Spicy garlic mayo. Tulad nga sinabi ko nung nakarang months, masarap yung may medyo sipa ng konti. Quality. So, try natin ngayon ng Cheese manakish. cheese manakis. Try natin ng wala muna siyang... Wala mo ng sauce. Oo. Lutong. Lutong! Grabe sa lutong to. Narinig mo? Saka makakita na ito. Dito lang. Mapapagkumpara ko to sa isang sigat na pizzahan na thin crust tapos yung cheese niya talagang hindi lang basta-basta cheese na nilalagay ko yung talagang alam mong galing ibang bansa na quality. Kaya orderin nyo na to guys. Okay naman namin yung may sauce kahit hindi naman siya kailangan talaga lagyan ng sauce. Parang Sipa! Oo, mas lalo, no? Sarap! Mas lalo pala. Meron. Itong spicy garlic mayo, sure talaga siya kahit saan, no? Kahit saan. Try naman namin ngayon tong overload fries. Yan. Meron siyang ground beef, may mga parsley din sa ibabaw, tsaka dressing. Tsaka yung gayat ng potato niya, iba, may design. Oo, hindi ordinaryo, Yes! no? Uy! Sa akin eh. I love you sa'yo. Sa akin, I lang. Ay. Okay. Malutong pa rin! Hindi, mainit. Mainit na malutong! Isa pa. Hindi ko nalasahan. Pero nakalimutan na natin i-smell, no? May patatas. May patatas. Siguro gawa to sa patatas. Mamma mia. Kasi garlic may So, subukan natin kung ano ulit. Parang dito lang natin yung nilagyan natin lahat eh. Si Pastor Gokon. Uy, I love you. Sa akin, I love you. Lutong pa rin. Manghang na, mainit pa. Talagang nasa loob yung kulo niya eh, no? Patatas na patatas talaga, no? Hinalo ko muna kasi medyo may marbling effect yung strawberry. Baka hindi ko malasahan kagad. So, Tulad nung sinabi ko nung sa last naming review, ang cream-based frappe ay pwede sa mga bata kasi wala siyang caffeine. Matamis siya na maasim na pag pinag-combine mo yung dalawang yun, nakala mo sa una weird pero okay pala siya. Malalasahan mo yung blueberry, tapos malalasahan mo rin yung strawberry. Tapos parang may syrup siya na medyo matamis eh. Kaya, so try ko na itong sa akin. Strawberries and cream. anong naalala mo dyan sa strawberry niya? Nung bata kasi ko, paborito ko talaga yung strawberry na ice cream flavor. Pagka birthday ko, yung talaga pabibili ko. So talagang napakasarap ng drink, ng food. Yung serving, yung customer service, lahat na! Sarap lahat! Kaya try nyo rin po. Pasyalan kayo dito sa Erlinda's Cafe, Rosario Branch. So yun, iniimbitahan ko po kayo lahat dito sa Erlinda's Rosario para tikman yung mga foodies nila. Tsaka kung gusto nyong medyo malayo sa city, dito muna kayo sa medyo provincial-like na kapihan na may masarap na food, may masarap na drinks, and bring your friends and family. Yan!